Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na ang mga karning nakikita mo ngayon sa video ay hindi galing sa baka, baboy o manok? Hindi sila kinatay, hindi pinalaki sa farm at lalong hindi nagmula sa katayan. Ang totoo, ang mga karne na yan ay galing sa isang printer. Oo, tama ang narinig mo, 3D printed meat ang tawag dito. Sa unang tingin, parang normal lang na steak, burger o chicken fillet. May hibla, may taba, may texture na parang totoong karne. Kapag niluto, nagba-brown. Kapag kinagat, may lambot at katas. At ayon sa mga unang nakatikim, halos wala raw pinagkaiba ang lasa kumpara sa karne na galing sa totoong hayop. Pero paano nga ba ginagawa ang ganitong klase ng karne? Sa halip na magpalaki ng hayop sa loob ng ilang buwan o taon, kumukuha ang mga scientist ng animal cells o minsan ay plant-based protein. Tapos pinalalaki ito sa laboratorio. Iba't ibang layers ang binubuo. May para sa muscle, may para sa taba, hanggang makuha ang itsura at texture ng totoong karne. Pagkatapos nito, gamit ang isang espesyal na 3D printer, iniimprenta ang karne layer by layer. Parang pagpiprint ng papel pero pagkain ang lumalabas. Ano ang dahilan kung bakit ginagawa ito? Marami. Una, environment. Alam natin na ang tradisyonal na pag-aalaga ng hayop ay malaking contributor sa climate change. Malakas sa tubig, lupa at naglalabas ng maraming greenhouse gases. Sa 3D printed meat, mas kaunti ang resources na kailangan, mas konti ang nasasayang, mas konti rin ang polusyon. Pangalawa, ethics. Para sa mga taong ayaw kumain ng karne dahil sa pagkatay ng hayop, ito raw ang posibleng middle ground. Karne ang lasa at texture pero walang pinatay. Pangatlo, food security. Habang dumarami ang populasyon ng mundo, mas mahirap nang mag-produce ng sapat na pagkain para sa lahat. Ang 3D printed meat ay pwedeng gawin kahit sa mga lugar na walang malawak na farm o pastulan. Isipin mo, sa future, baka sapat na ang isang maliit na laboratorio para makapag-produce ng pagkain para sa isang buong komunidad. Pero hindi rin mawawala ang tanong at duda. Ligtas ba ito? Natural ba talaga? At higit sa lahat, tatanggapin ba ito ng mga tao? Marami pa ring nagsasabing kakaiba ang ideya ng karne na galing sa printer. Para sa iba, parang sobrang artificial. Para naman sa iba, ito raw ang susunod na hakbang ng evolution ng pagkain, katulad ng nangyari sa instant noodles, canned goods at fast food noon na tinignan din ng may pagdududa. Sa ngayon, hindi pa ito pangmasa. Medyo mahal pa ang production at limitado pa lang ang mga bansang may access dito. Pero tulad ng karamihan sa teknolohiya, habang tumatagal, mas bumababa ang presyo at mas gumaganda ang kalidad. Kaya isipin mo ito, kung dumating ang araw na ang 3D printed meat ay mas mura, mas malinis, mas eco-friendly at kasing sarap ng totoong karne, tatanggihan mo ba ito dahil lang sa galing ito sa printer? O kakainin mo ba ang karne na maaaring magligtas sa kalikasan, sa mga hayop at posibleng sa kinabukasan ng pagkain ng buong mundo? Ikaw, kakainin mo ba ang karne na hindi galing sa hayop, kundi galing sa teknolohiya? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, ilike lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.